May darating na yugto sa buhay ng isang lalaking Sigma na biglang nagbabago ang paraan ng pagtingin sa kanya ng mundo. Hindi dahil may inanunsyo siya, hindi dahil may ipinakita siya, kundi dahil may nawala. Nawala ang pagiging madaling basahin, nawala ang pagiging predictable, nawala ang bersyong akala ng lahat ay kilala na nila. At sa unang mga sandaling iyon, hindi agad napapansin ng iba kung ano ang nagbago. Ang alam lang nila, iba na ang pakiramdam kapag kasama siya. May katahimikan na hindi maipaliwanag, may distansyang hindi bastos pero ramdam. Ang video na ito ay tungkol sa pagbabagong iyon, hindi ang panlabas, kundi ang panloob. Ito ang kwento ng isang lalaking tumigil sa mabuhay para lang makaligtas at nagsimulang mabuhay para sa direksyon. Part 1. Kapag hindi ka na nababasa ng mundo, dumarating ang sandali na ang isang lalaking Sigma ay hindi na gumagalaw ayon sa inaasahan ng iba. Ang mga taong akala nila ay kabisado ka na, biglang nalilito. Hindi ka na tumutugon gaya ng dati, hindi ka na nagpapaliwanag, hindi ka na naghahabol ng reaksyon. Ang dating bersyon mo na madaling hulaan ay unti-unting nawawala. Hindi dahil nagpapanggap ka, kundi dahil may nangyayaring evolusyon sa loob. Hindi ito rebellion, hindi ito pagtatago. Isa itong tahimik na paglipat mula sa emosyon patungo sa pananaw, mula sa ingay patungo sa estratehiya. At kahit hindi nila maintindihan, nararamdaman nila na may nagbago na hindi na nila kayang kontrolin. Part 2. Mula kaligtasan patungo sa pagbuo, may yugto sa buhay ng isang Sigma na mapapagtanto niya. Matagal na siyang nabubuhay para lang makaiwas sa sakit. Hindi siya mahina, pero nakasanayan niyang mag-adjust. Hindi siya nawawala, pero napasok siya sa mga sitwasyong hinihiling na lumit siya para lang magkasya. Hanggang isang araw, tahimik siyang magigising. Hindi ito dramatic, hindi ito emosyonal. Isa itong malinaw na pagkaunawa. Hindi sapat ang mabuhay para lang makaligtas. Hindi ito successful yung tunay na pagbabago. Tumitigil siyang magtanong kung paano iiwas sa problema at nagsisimulang magtanong kung anong klaseng buhay ang gusto niyang buuin. Part 3. Pag-intindi sa dating sarili. Habang lumilinaw ang isip niya, nakikita niya ang mga dating desisyon na ginawa niya hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niya. Pinili niya ang katahimikan kaysa katotohanan. Pinili niya ang kapayapaan kaysa paglago. At imbes na husgahan ang dating sarili, inuunawaan niya ito. Ginawa ng bersyong iyon ang kaya niya sa panahong iyon. Ngayon, may bagong antas ng kamalayan. Mas malinaw na hangganan, mas matibay na pamantayan. Hindi siya tumatakbo sa nakaraan, nilalagpasan niya ito. Part 4. Emotion mula reaksyon patungo sa disiplina. May punto sa ebolusyon ng isang Sigma na hindi na emosyon ang nagdidikta ng kilos niya. Dati, nararamdaman niyang kailangan niyang magpaliwanag. Ngayon, umatras siya at nag-oobserba. Dati, reaksyon ang inuuna. Ngayon, pagsusuri. Naiintindihan niya na ang emosyon ay senyales, hindi utos. At kapag natutunan mong basahin ang senyales nang hindi sinusunod agad, nagkakaroon ka ng kalamangan. Hindi siya nagiging malamig, nagiging mature siya. Part 5. Ang kapangyarihan ng katahimikan. Unti-unting napapansin ng mga tao ang pagbabago. Ang lalaking madaling matrigger dati, ngayon ay nananatiling kalmado. At ang katahimikang iyon ay nakakabahala, hindi dahil may masama siyang balak, kundi dahil wala na silang mahawakan. Hindi na siya nagbibigay ng emosyonal na access. Hindi na siya nagpapakita ng lahat ng iniisip niya. At doon siya nagiging mahirap hulaan. Hindi dahil nagtatago siya, kundi dahil pinipili na niya kung ano lang ang dapat ipakita. Part 6. Pagputol sa mga tali. May sandaling napagtatanto ng isang Sigma na ang pinakamatitinding kadena ay hindi pisikal. Emosyonal ang mga ito. Pagkakasala, inaasahan. Pressure na nakabalot bilang malasakit. Kapag malinaw na ito sa kanya, tahimik niyang pinuputol ang mga tali. Walang drama, walang paliwanag. Hindi siya nagre-rebelde para sa atensyon. Lumalaya siya para sa sarili. Part 7. Ginagawang datos ang sakit. Dito bumibilis ang ebolusyon.
kapag ang sakit ay hindi na tinatrato bilang sumpa kundi impormasyon. Hindi na bakit ako kundi ano ang itinuturo nito. Ang pagtataksil ay nagiging leksyon. Ang kabiguan ay nagiging blueprint. Hindi niya tinatakasan ang sakit, pinag-aaralan niya ito. At sa prosesong yon, nagiging mas matalino siya kaysa sa mga taong paulit-ulit lang nasasaktan. Part 8. Pagyakap sa kawalan ng katiyakan. Napagtatanto niya na ang rutina ay hindi seguridad. Madalas, ito ang hawla. Kapag niyakap niya ang kawalan ng katiyakan, humihinto ang mundo sa pag-unawa sa kanya. At doon siya nagiging malaya. Hindi na siya gumagalaw dahil sa nakasanayan. Gumagalaw siya dahil sa direksyon. Hindi na siya nakakulong sa mga dating papel. At dahil doon, walang makakahula sa susunod niyang hakbang. Part 9. Emosyonal na neutralidad. Ang pinakamalakas na estado na mararating ng isang sigma ay hindi galit, hindi rin saya. Ito ay emosyonal na neutralidad. Hindi siya hinihila ng guilt. Hindi siya pinapagalaw ng pressure. Kapag may gustong magmanipula, wala silang makapitan. Ang katahimikan niya ang sagot. At sa puntong ito, hindi na siya kontrolado ng mundo. Ang mundo ang nag-a-adjust sa kanya. Part 10. Pribadong pagbabago. Ang tunay na ebolusyon ng sigma ay nangyayari sa likod ng eksena. Habang ang iba ay nag-aanunsyo ng pagbabago, siya ay tahimik na nagtatayo. Kapag napansin ng mundo na may nagbago, tapos na ang proseso, hindi na siya mas mabuti lang, iba na siya, mas kalmado, mas buo, mas hindi mabasa. Ending. Kapag bumalik siya sa mundo, may presensya siyang hindi kailangang ipakita. Ramdam na agad, hindi siya nagbago para patunayan ang sarili. Nagbago siya para lampasan ang dating bersyon niya at ang mga taong akala nila ay kilala ka, doon lang nila maiintindihan, hindi ka na nila kayang sundan. Kung tumama sa iyo ang mensaheng ito, isulat sa comments ang unpredictable evolution. Tingnan natin kung sino ang tunay na nakakaintindi ng pagbabagong ito. At kung bago ka rito, mag-subscribe sa Ultrawise para sa mas malalim na cinematic psychology content bawat linggo. Ang paglalakbay mo ay nagsisimula ngayon.